Magandang araw sa mga kababayan natin sa Pilipinas at saan man sa mundo, lalo na sa mga interesado makapanirahan sa Denmark at sa lahat mga kababayan natin na naandito na rin sa Europe. Habang abala ang mga politiko dito sa European Union sa pagresolba ng mga issue sa migrasyon, sa ating video naman ngayon ay aking ibabahagi sa inyo na inabot ng mahigit 11 taon bago ako naging Danish citizen sa Denmark. Yung iba nating mga kababayan ay komportable na marahil sa pagkakaroon ng permanent residency. Ngunit babanggitin ko din ang ilang mga dahilan kung bakit maraming dayuhan ang pinipiling magkaroon pa rin ng Danish citizenship. Kapag kasi Danish citizen ka, ay makakapantay mo na halos ang mga karapatan ng mga Danes na dito na ipinanganak. Halos lamang dahil hindi pa rin ito 100% na maipapantay sa mga karapatan ng mga natural-born Danish citizens, lalo na at patuloy ang mga pagbabago sa mga batas patungkol sa imigrasyon at mga dayuhan. Husang ginis kasi ang ipinatutupad sa mga ipinanganak na dayuhan ang mga magulang sa Denmark, kaya hindi automatic ang citizenship. Kaya marapat lamang na ipagpapatuloy pa rin natin ang pagtalakay sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng Danish citizenship sa Denmark. Paalala nga pala muna mga kababayan, hindi ako immigration expert, kaya siguraduhin ninyo muna na alam nyo ang mga gagawin nyo. Do your own research dahil iba-iba ang mga rules na mag apply sa mga bawat bansa at sa mga sitwasyon ng bawat aplikante. Ang mga bagay na magpapabago ng ating mga buhay ay may kaakibat na responsibilidad, kaya dapat maging maingat. Kung citizen ka ng Denmark, ay pagkakalooban ka ng Danish passport bilang ebidensya ng iyong pagkakakilanlan. At dahil ang Denmark ay miyembro ng EU o European Union, ay makakapaglakbay ka at makakapagtrabaho na ng visa-free sa mga EU countries at iba pang visa-free country sa mundo na kasali ang bansang Denmark. Mga benepisyong pang-EU at mga kasunduan ng visa-free country na miyembro ang Denmark ang aakma sa iyong paglalakbay at pagtatrabaho, ngunit nakadepende pa rin ito sa mga batas ng bansang iyong patutunguhan. Ang susunod na benepisyo ng mga naturalized citizens ng Denmark ay makakaboto na rin sila sa national elections at maaari na rin kumandidato sa mga electoral positions kung talagang interesado sila na pumalaot sa mundo ng politika. Bilang citizen ng Denmark ay magkakaroon na rin sila ng pagkakataon na makakuha ng trabaho na itinuturing na sensitibo ng gobyerno, katulad ng pagiging pulis o di kaya'y sundalo. Isa sa mga pinagtatalo ng karapatan ng mga dayuhang bagong Danish citizens ay yung hindi na sila basta-basta aalisan ng citizenship at ipadedeport pabalik sa pinanggalingang bansa sakali mang sila ay nakagawa ng krimen. Sila ay hahatulan at parurusahan sa Denmark, subalit mananatili pa rin ang kanilang citizenship. Gaano ba katagal ang hihintayin ng isang nag apply ng citizenship sa Denmark at ano-ano ba ang kanilang mga pinagdadaanan bago nila makamit ang kanilang mga Danish passports? Maaaring iba't ibang kwento ang aakma sa bawat aplikanteng dayuhan, kay Pilipino man o hindi. Ngunit sa aking kalagayan ay inabot ako ng mahigit 11 years bago ko nakumpleto lahat ang citizenship requirements. 21 years na ako nakatira sa Denmark at maraming pagbabago na din ang aking nasaksihan sa mga lumipas na panahon.
Bale 5 prime ministers ng gobyerno ng Denmark ang aking napagdaanan. Iba't ibang gobyerno, iba't ibang pamamaraan ng pamamalakad. May sobrang higpit, may tamang higpit lang, at sa kasalukuyan ay mukhang maghihigpit na namang muli. Mataas ang standard sa mga requirements sa pagkakaloob ng temporary at permanent residency, lalo't higit sa pag-a-apply ng Danish citizenship. Minsan tuloy, mapapaisip ka, parang pang civil service ang standard ng test requirements nila kapag mag apply ka ng permanent residency at pang bar exam naman ng mga high-skilled professionals naman maihahalin tulad ang citizenship test nila. At naniniwala ako na ang mga nakakapasa sa citizenship test ng Denmark ay mahusay din talaga. Mahirap kasing paniwalaan na swertihan lamang ang makapasa sa citizenship test kung pag-aaralan ang mga ibinibigay nilang test questions sa mga Danish citizenship exam applicants. Dahil yung mga mismong mamamayan nga nila, yung mga ethnic at natural-born citizens, na kapag na-release na yung mga citizenship test questions sa dyaryo, ay nahihirapan ding sagutin at hirap ding makapasa kapag sinasagutan na nila. Pero kung magre-review ka sa mga ibibigay ng Danish Ministry of Foreign Affairs na reviewer o mga aralin at paksa, kahit na hindi pa perpekto ang kakayahan mong makaintindi ng wikang Danish, ay may tsansa ka pa rin namang makapasa dahil halos nakabase din naman sa mga ito ang mga katanungan na ibibigay nila sa citizenship test. Twice a year ang test issuance, May at November, maliban na lang kung may pagbabago silang ipatutupad. Multiple choice ang mga tanong at lalagyan mo lang ng X o X ang sa pakiramdam mo ay tamang sagot. 36 out of 45 questions ang kailangan para makapasa ka sa citizenship test. Bale, 9 lang ang pinapayagang maling sagot. Bukod pa dito, dapat ay 4 sa 5 tanong patungkol sa Danish values ay dapat tama lahat. 45 minutes testing time para sa lahat ng mga kukuha ng citizenship test ang nakatakdang sundin. Isasagawa ang citizenship test sa mga language centers na itinilaga ng gobyerno. Required na nakatapos ka na ng Danish language course, PD2 o Pro Advanced 2. Karaniwan na aabutin ka ng 3 taon bago ka makapagtapos ng Danish language education, lalo na kung mag-aaral ka uli ng panibago. Yun bang may mga katumbas na high school, vocational, university, masteral, o doctorate degrees. Pero syempre, nakadepende na ito sa mga plano mo kung gusto mo itong paikliin o pahabain. Dahil madami ka rin naman pagpipilian na babagay sa mga kagustuhan at kalagayan mo sa buhay. So, ano-ano ba ang pagdadaanan ng isang aplikante bago maging Danish citizen? Kapag nakakuha ka na ng temporary visa, bale renewable ito every 2 years. Sa year 4, visa renewal, bale 3 years nang ipagkakaloob. Then, pwede ka na mag-apply for permanent residency, katulad ng naging kalagayan ko. Kailangan ay nakapasa ka na rin sa Danish Language Education Test o PD2 para makakuha ka na rin ng test na kung tawagin sa Danish ay Medboa Pro. Dahil requirement din ito upang makapag-apply ng permanent residency. Kahit nakapasa na, ay may waiting time pa din bago ma-release ang certificate at permanent residence visa. Kaya maghihintay ka pa rin ng mga release documents bago ka makapag-apply ng Danish citizenship sa Danish Ministry of Foreign Affairs. Ito ang mga dahilan kaya inabot ng 11 years bago ako nakakuha ng Danish citizenship sa Denmark.
Kung nais ninyo mag-share ng inyong mga karanasan at kalagayan sa pagkuha ninyo ng Danish citizenship, ay mangyaring isulat lamang ninyo sa comments section. I wish you all well and God bless sa lahat ng ating mga kababayan. See you on the next upload!